bounds. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong tumuklas ng bagong kaalaman sa Araling Panlipunan? Kung ganon, samahan niyo ako. Ako nga pala si Teacher Lar, ang inyong guro para sa araw na ito. Ang paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon. Sa kabila ng matinding kahirapan at pagmamalupit na naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapones, ay marami pa rin sa kanila ang ipinaglaban ang kanilang kalayaan, bagamat may ilang piniling pumanig sa mga Hapones. Tulad ng mga makapili, makabayang katipunan ng mga Pilipino. Ang mga sundalong kabilang sa United States Army Forces in the Far East o kilala bilang USAFE na hindi nasawi o nadakip ng mga Hapones ay nagpasyang mamundok at patuloy na nakibaka. Sila ay nagtatag ng mga grupong gerilya na hindi lamang pinamumunuan ng mga sundalong kabilang sa USAFE, kundi maging ng mga sibilyan. Ilan sa mga kilalang grupong gerilyang naitatag ay ang gerilya sa Hilagang Luzon na pinamumunuan nina Walter Cushing at Colonel Guillermo Nacar. Sa gitnang Luzon naman ay nakatalaga ang Hunters ROTC ni Miguel Ver at marking guerrillas ni Marcos Agustin. Sa Bicol naman ay kilala ang grupo ng gerilyang pinamumunuan ni Wenceslao Q. Vinzons ng Hilagang Camarines. Si Macario Peralta naman ang namuno sa mga gerilya ng Panay. Sa Mindanao ay nanguna ang grupo ni Nasalipada Pendatun at Tomas Cabile. Ngunit sa lahat ng mga kilusang gerilya, ang pinakamatagumpay na nakipaglaban sa mga Hapones ay ang Hukbalahap o Hukbo ng Bayan laban sa Hapon na kilala rin sa tawag na Huk. Ito ay itinatag sa gitnang Luzon kung saan ang mga kasapi nito ay mula sa mga kilusang magbubukid at manggagawa. Bago pa man sila nakipaglaban sa mga Hapones, sila ay mayroon ng karanasang makibaka sa hindi makatarungang pamamahala ng mga asendero. Ang karanasang ito ang nag-udyok sa kanila bilang mga magsasaka at manggagawa na magkaisa upang isulong ang kanilang layunin. Kaya nang harapin nila ang suliranin sa digmaan laban sa Hapon, hindi naging mahirap para sa kanila na bumuo ng isang nagkakaisang pagkilos noong Pebrero 1942 taon sa ilalim ng kilusang Hukbalahap na pinamunuan ni Luis Taruk. Malaki ang naging ambag ng mga kilusang gerilya sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapones sa pamamagitan ng kanilang pagsalakay at pakikipaglaban ay napigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Nagawa ring malaman at matukoy ng mga gerilya kung saan nakakampo ang puwersa ng mga Hapones na nakatulong ng malaki sa muling pagsasalakay ng mga Amerikano dahil tukoy na nila ang lugar ng kanilang sasalakayin at pagbalik nila sa Pilipinas. Bukod sa mga gerilya, ay masasabing malaki rin ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan noon panahon ng mga Hapones. Maraming sibilyan ang naging espiha sa pagdating ng mga puwersang Hapones. May mga sibilyan ding kumupkop sa mga gerilyang hinahabol ng mga Hapones at naging tagapag-alaga ng mga sugatang gerilya.
tumulong din sila sa pagkakaloob ng mga tulong pinansyal at materyal para matustusan ang pangangailangan ng mga gerilya at maging sa kanilang mga pamilya. Mga bata, may inihanda akong mga tanong. Para sa panuto, basahin at unawain ang mga tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, sino ang namumuno sa kilusang hukbalahap? Para sa ikalawang bilang, kung nabuo ang kilusang huk noong Pebrero taong 1942, ilang taon na ang nakalipas mula ngayon? Ikatlong bilang, alin sa sumusunod ang hindi paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa Hapon? Ikaapat na bilang, malaki rin ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan noong panahon ng mga Hapones, maliban sa ikalimang bilang, ano ang damdaming umiiral kapag iniisip mo ang kapakanan ng iyong bansa laban sa mananakop? Ngayon naman, tignan natin kung tama ang iyong sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay B, si Luis Taruk. Para sa ikalawang tanong, ang sagot ay D, 76. Para sa ikatlong tanong, ang sagot ay letter C, mga Pilipinong kumampi sa mga Hapones tulad ng Makapili. Para sa ikaapat na tanong, ang sagot ay A, mga sibilyan na piniling pumanig sa mga Hapones. At para naman sa ikalimang bilang, ang sagot ay C, makabansa. Mga bata, mayroon akong mga paalala. Huwag kalimutang kumain ng masustansyang pagkain, maghugas ng kamay o maglagay ng alkohol pagkatapos humawak ng mga bagay at tumulong sa magulang sa mga gawaing bahay. Muli, ito si Teacher Lar nagsasabing hanggang sa muling pakikita. Paalam!